Hello guys, welcome back to our podcast. The title of my channel is Love and Relationship Podcast. So yan, dito pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay, mga tungkol sa pamilya, marites, ganon, lahat na tungkol sa mga apam. Ayan. So yan, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I'm Myra Shack. Been married for 7 years sa asawa kong Amerikano. So, ayan, nakatira dito sa Amerika. It's been 5 years. Mahigit 5 years. Simula nang lumipat ako dito. Ayan. So, hindi ako lumipat agad pagkakasal namin. Kaya, 5 years pa lang ako dito. Pero 7 years na kaming kasal. So, ayun. Sa iba naman kilala na ako kasi dati akong nag-vlog. May channel ako sa kabila. And naisipan ko lang i-separate nga yung podcast na ito sa isa kong channel para hindi magulo. Dito lahat lang kamarites. lang, chit-chat na gano'n, daldal. Sa mga nakakakilala sa akin noon, alam nila yan, madaldal ako. Kaya dami kong chismis. Charot. Dahil dyan, kape tayo. Ayan. Sabi ko, sa kabila, sa naunang video, ito tuloy ko. Yung podcast ko pala, once a week lang to lalabas. So, ayan. Kung gusto niyo markahan ng calendar niyo, ayan. Ilalabas ko lang siya once a week. So, kung panood niyo, makita niyo yung video ko, in-upload ko ng linggo, sa susunod pa na linggo yung next. Ngayon, hindi natin dadalasan para hindi kayo magsawa. Charot. Ayan. So anyway, nabanggit ko doon sa kabila, yung natin, na-share ko lang yung mga expectation, yung yung buhay dito sa Amerika. Ayan. Para pagdating mo dito, hindi ka culture shock or kung ano pang shock dyan. So, ayan. So, yung sinabi ko lang doon is, lower your expectation. Huwag masyadong mataas. Ayan. So, ngayon, dito naman, sa mga gusto, sa mga gusto pala mapanood yun, ayan, sa expectation, pakiclick na lang yung isang video. Yung nauna nito. Dito naman, pag-uusapan natin yung culture. Ayan. So, yung lahat naman magkakaiba yung kultura natin. Ayan. So, tayong mga Pinoy, yung kultura natin, mapagbigay, generous, hospitable, lahat na, palangiti, ayan, gano'n. Pero yung major na issue, pag nag-asawa ka, hindi yun yung kumingiti ba siya o hindi. Hindi yun Dito talaga sila nagkakaproblema. Yung main thing na nagbibigay problema sa relasyon sa foreigner mong asawa is yung pera at pagtulong ni Pinay sa pamilya sa Pinas. Malaking issue yan. Kasi hindi lahat, I think yung iba expectation na, kasi mayroon mga foreigner na hinahayaan kanya magbigay sa family mo sa Pinas or hinahayaan kanya magtrabaho para ibigay mo yung pera mo sa family mo sa Pinas. Pero depende yan. Depende kasi yan sa sitwasyon yung mag-asawa. So, sila kasi, ayan, share ko lang. Sila, yung kultura nila, hindi nila ugaling tumulong sa pamilya. Kasi sa anak nga sa anak tutulong sila hanggang mag-18 yung bata. Pagdating sa 18, di magka-college na yung bata, option na lang nila yun. Kumbaga, hindi na lahat, parang hindi na nila obligasyon yun. Nahayaan na nila yung anak nila, mag-college ka, magtrabaho ka. Or, kung medyo generous yung tatay, sige, mag-college ka. Tutulungan kita. But mostly, kasi mahal ang college dito, yung bata, kailangan mag-working student para makapag-college. So, nagtatrabaho sila habang nag-aaral or naglo-loan or may dito, pag mahirap yung family,
scholarship, or pag matalino yung bata, scholarship. Ganon. So, hindi masyado problema ng parents dito yung college. Yung parang hindi gaya sa atin na parang obligado yung parents na kailangan mag-college siya. Kasi sa atin din naman kasi wala tayong masyadong resources na. Hirap din sa atin hindi masyado flexible yung oras pag nag-working student yung bata. So dito parang mas madali dito. Kaya parang siguro naging norm na nila yon na pag 18, actually dito yung bata pag 18 pwede yung palayasin pag hindi mabait. Okay lang, hindi ka na magkaka-trouble sa sa government dito. So, hindi din sa kanila normal ang tumulong sa magulang, yung magbibigay, hindi. Kaya pag yung asawa nila bigay ng bigay, may iba na nagre-react kasi, bakit sila? Hindi kami tumutulong ganyan sa parents namin. Bakit kayo bigay ng bigay, padala ng padala sa kapatid ganito? Kasi sila hindi dito. Actually, maraming naghihiwalay dito dahil lang sa ganyan. Malaking issue sa relasyon dito, pera yung pera sa buhay niyo mag-asawa. Kasi lalo na kung gipit na nga kayo, tas sige padala mo sa Pinas. Yung inuna mo yung kasi yung din kasi, yun nga, mataas yung expectation ng family mo sa Pinas na mapera yan kasi nasa US abroad yan so mapera. So sinanay mo, sige padala mo, din parang napuno yung asawa mo, magre-react siya. Kahit pa kasi isipin mo, kasi pera ko naman yan ako nagtatrabaho Pwedeng ganun siguro, pero sa magkakaiba kasi yung relasyon. Kaya uso din dito ang divorce. Kaya pag hindi nagkasundo, nagdi-divorce sila. Marami dito mga Pinay, dinidivorce nila yung asawa nila or dinidivorce sila ng asawa. Kasi di sila magkasundo din. At one thing talaga dito na issue is finances. Hindi sila magkasundo sa kung paano i-handle yung finances nila. Kasi part talaga ng culture nila yan yung hindi generous. Yung parang, kasi dito, kanya-kanya. Example sa asawa ko. May mga anak siya, mabait pa nga yung asawa ko kasi nagbibigay kahit ngayon. Pero yung mga anak niya, walang pakialam sa kanya. Maybe siguro kasi naisip nila, mapira naman yan. Pero iba hindi. Yung parang alam mo yung, kumustahin ka man lang. Kasi yung mga anak ko, iwan ko lang kasi maliliit pa. Pero sweet sila, yung nag-aalala sila sa daddy nila, ganun. Pag may sakit asawa ko. Mga anak kasi ng asawa ko, hindi sila masyadong, nagpapakita ng affection talaga na mahal nila yung daddy nila. So, I think sabi ko parang normal lang yan sa kanila. Na parang ganun. So anyway, hindi rin naman namin pinipilit. So, mahirap naman pilitin. Kasi ako wala din naman akong alam. Pero yun talaga yung napansin ko na parang pag 18 na yung bata, bahala na siya sa buhay niya at bahala na din kung kailan uuwi. So naisip ko, ayoko nang ganyan. Sabi ko, papalakihin ko yung anak ko, tapos lalayas lang pag 18. Lalo na yung lalaki ko, na parang, pag 18 ko, mag-aaral ako sa Harvard. Doon ako mag-aaral sa Harvard. Kasi malayo. Sabi niya, aalis na ako dito. Sabi ko, sige lang, basta may scholarship ka, okay lang. Pero hindi ko siya na kailangan mo lumayas. Kasi alam ko hindi siya aalis, hindi yan. Sabi ko sa asawa ko, maniwala ka dyan. Ngayon nga lang parang, papasok siya sa school, tapos pag uwi niya, sabi niya, anong ginawa niyo maghapon? Ganun. Na-miss ko kayo. Super sweet yung anak namin. So, hindi siya hindi ako nag-worry na parang mahawaan ba sila ng kultura dito. Sana naman wag. Gusto ko yung maging ugaling Pinoy din sila malapit sa family. Ayan. Kasi kami, kahit dito lang kami, pag summer, lapit lang kami ng bahay ng mga anak. Hindi kami nagkikita. Bihira. Mga 2-3 beses lang sa buong 5 buwan yan andito kami Hindi. Kasi kung ako yung malapit sa
bahay ng nanay ko. Baka doon ako araw-araw. O, diba? Kasi ganun tayo. Parang bigla mo na lang silang gugulatin, nandun ka na. Dito, hindi ganun. At yung anak niya, pupunta dito, tatawag pa yan. Magsisit pa kami ng appointment. O, sabihin ng asawa ko, hindi kami pwede kasi lumabas kami. Hindi rin sila pupunta dito. Yan, so. Kahit kapatid niya, wala na kasi yung nanay ng asawa ko. So, kapatid niya, huling kita namin mga 2 years na. Bihira. Kasi, wala kaming oras daw. Ako, hindi naman ako alangan naman ako mag-insist na kitain natin kapatid mo. Yung mga bata, oo. Kasi, gusto nila makita tita nila, uncle nila. Kahit kasi adopted ng mga anak ko adopted niya yung mga anak ko. Siyempre, uncle at tita din nila yung, kapatid ng asawa ko. So, tas close sila, yung, mababait kasi sa kanila, kaya namimiss nila. Ayan. Tapos yung isa niyang anak, ganun din. Yung parang, kailangan makipagkita kami dahil na lang sa mga bata. Sila yung kasi may anak din sila, yung bali apo ng asawa ko. Parang sila na yung punta naman tayo doon or pupunta sila dito. Kasi yung mga bata na lang nag-i-insist na kailangan na magkita-kita. Sige, punta na. Pero hindi talaga yan sila yung magtatay. So, normal yan dito. Imimit mo yung yung relatives mo, appointment pa. Ay, Diyos ko. Ganon dito. Kaya pag pumunta kayo dito, wag na kayong magulat. Kasi ganon talaga. Ganon ang buhay. Ayan. Ano pa ba? Minsan nakakagulat yung culture nila dito. Maano ka talaga. Gulat ka na nga sa presyo ng mga bilihin dito ngayon, pati pa naman sa mga ugali nila. Na talaga ako niyan, kasi medyo din parang ang boring ng buhay, yung hindi mo makita yung friend mo kasi kailangan magpapa-appointment ka. Hindi pa naman ako may mga kaibigan ako online, pero yung sa kapitbahay, kasi malayo kami sa kapitbahay. So, sorry. Nagbigay. So, wala kaming yung mga kilala ko malayo. Tapos magsisit ng appointment. Parang din ako, parang nakaka-inconvenience na to. Yung kung lalagiin ko ba makipagkita. So ayun, hindi rin ako madalas lumabas. Taong bahay lang kami. At dito sa sa maliit na taon na tinitirahan namin, hindi uso pa yung may mga restaurant, pero hindi uso yung bar, mga ganon. Wala dito. Sabi kong busy ng mga tao dito. Yung mga tao dito, laging nagtratrabaho. Sipag. 2-3 trabaho ng mga tao dito. Magulat ka na lang. Tapos ito pa, hindi uso dito yung mag-celebrate ng example birthday. Kasi ang hirap din yung anuhan mo ng party yung anak mo. Tapos, kailangan mo yung mga bisita mo, mag-meet sa schedule ng na party ng anak mo. So, halimbawa, mag-plan ka ng birthday sa 20 na bata. Siyempre, alangan naman bata lang pupunta. Hindi naman pwede kasi dito wala namang jeep o ganon. Walang tricycle. Kailangan kasama parents niyan kasi hahatid or susunduin. So, kailangan clear yung schedule ng nanay or tatay para makapunta sa birthday ng anak mo. Tapos, ang hirap niyan mangyari unless sa school mo dadalhin yung handa mo, doon mo papakainin. Yung parang kasi magbe-birthday yung anak ko, iniisip ko, gusto ko sana ng party. Kasi, yung mga tao dito nagtatrabaho, tas walang oras. Anak ko. So, hindi kagaya sa atin na pag nag-birthday, bongga. Dito nag-birthday sila pizza. Walang malalaking handaan. Parang ako noon Kaya bago ako umalis, mga anak ko nag-birthday doon.
malaki yung yung parang hinandaan ko talaga. Kasi alam ko, pero yun, that time, yung iniisip ko lang, wala kaming kaibigan pagdating dito. Pero kahit may kaibigan ka, kahit may mga kaklase sila, ang hirap. Parang, iisipin mo pa, kailangan magtugma lahat ng mga oras ng parents ng mga batang ito. So, ayun. Talaga, sabi ko na lang, pag nagdibo yung anak ko, iuwi ko ng Pinas. Ano kayo mag-birthday? Ang pangit. Ayun, isa pa yan sa culture na ikakagulat mo. Ayan. Tapos, tika lang, lumalamig na yung kape ko. Meron pa yung ang dami kong naisip. Sa buhay mag-asawa dito, ayan, kasi sa atin, yung typical, yung lalaki magtratrabaho, hahawakan ng asawa na babae yung pera. Dito hindi. Bihira. Meron din ganyan yung Pero ang kadalasang na-encounter ko dito, it's either nagtratrabaho yung lalaki, siya yung provider. Nagtrabaho yung babae. Tapos, ayan, sa kanya lang yung sweldo niya. Merong ganon dito. Kung nandito ka na sa US pala, comment ka kung ano ba yung sitwasyon ng setup nyo sa bahay. Meron namang ganito kasi. Lalo na yung mga nag-uupa lang. So, mas malaki kasi yung bill nila pag nag-uupa. Siyempre, nag-uupa sila ng bahay. So, malaking bill yun. Meron ganito yung hati sila sa bills. Hati sa bills. Split. 50-50. Merong ganyan. Depende siguro kung magkano yung sinasahod niya, magkano yung sa lalaki. Meron naman dito yung halos na lang inasa lahat sa babae. Ay, ganon. Tapos yung medyo kawawa dito yung mga lang, housewife. Hindi ko nilalang lang ha. Pero kawawa talaga. Mas kawawa dito yung mga housewife. I mean, it's parang, housewife ka lang. O, di ba? Hindi nila alam na ganong kahirap ang maging housewife dito. Tapos, wala ka nang sweldo. Hindi ka pa binibigyan ng asawa mo. May mga ganon. Tapos, meron naman housewife. Tapos, may allowance. Asawa niya yung provider. Tapos, bibigyan ng allowance yung babae. Ganon na 500. Ganon. Depende sa usapan nila. Mayroong ganon. Mayroon naman din dito yung gaya sa atin na joint lahat ng pera. Kung ano yung gastos nyo sa bahay, pwede ka gumastos, pwede siya gumastos, ganun. I think para sa akin, yun yung mas maganda. Tapos yung parang bahala ka gumastos, ganun. Pero para lang yan siguro, typical yan sa mga taong hindi nagbabudget. Pero kadalasan yung mga nagbabudget, yun nun. Kasi maganda rin naman yan, yung may sense of responsibility ka, lalo na kung nag-uupa kayo, tapos nag-work ka. Kasi, kaysa naman, yung nagiging problema kasi din, pag hindi ka nagkaroon ng ganyang responsibility, minsan, ibibigay mo lang din naman lahat ng pera mo sa Pinas, tapos kawawa din naman yung asawa mo, di ba? So, yun. Marami namang hindi siya sa atin na typical talaga na expected, no? Para na yung nanay nasa bahay, tas yung tatay naghahanap buhay. Dito hindi. Sige, yun nga, sabi ko, yung iba 2-3 ang trabaho dito. So marami din dito ang working mom. Ayan, yung iba nagtatrabaho sa gabi, pagtulog yung anak. Iba nasa bahay lang, nagtrabaho-work. Hindi na kailangan lumabas. So, kasi dito maraming opportunity kahit nasa bahay ka lang. Pwede ka work from home. Ayan. So, iba-iba lang yung nasa pag-uusap niyo mag-asawa kung ano ba yung dapat. Kung mag-work ka ba, kung sa'yo lang ba yung sahod mo, di ba? Sarap. Meron naman, nag-aambag sa bill or yung asawa niya yung bahala sa lahat except sa food. Babae yung sa pagkain. Sahod ng babae, pabayad sa pagkain. Pambili ng pagkain, ganun. Tapos yung sobra kanya na. So, iba-iba.
I think kasi dito, 18 ka pa lang, kailangan mo ng trabaho dito eh. So, sa typical na mga ano dito, yung mga foreigner, ganun yung mga sit-up nila. So, kumbaga, wag nyo na ikagulat. Pagdating mo dito, kailangan mo pala mag-ambag sa bahay. Kasi sasabihin ng asawa mo. Yung tipong may paalawan siya nung nasa Pinas ka pa. Tapos pagdating mo dito, madami ka palang bayarin. Ayan. Swerte mo. Yung parang swerte mo naman kung hindi kanya pa, swerte mo din yan kung hindi kanya patulungin. Pero, may ano din talaga na, sige, ambag ka na. Pero okay lang naman yan as long as hindi ka inuobliga tapos may trabaho ka, di ba? So, okay lang din yan. At least nasa Amerika ka. Kasi dito, wag ka lang tamad. Marami talagang opportunity. So, hindi ako against doon sa mga pinapaambag ng asawa. Okay lang yan. Basta, yung tipong hindi ka mababaon sa utang dahil lang sa pinipilit niya niyang magbayad ng bill ng kuryente or bill ng sasakyan. Yung mga ganon, insurance. Kasi maraming bills dito. Pipili ka lang. Nanawa ka. Pili ka kung anong bill gusto mong bayaran. So, ayun. Yan yung mga yan yung culture. Ayan. Na nakakashock. Pagdating mo dito, parang, ganito pala. Ay, ganon. Hindi ko pala pwede padala lahat ng sahod ko sa family ko. Ayaw ng asawa ko. May mga ganon. May mga dinidivorce dito dahil nag-away sila dahil sa pera. It's sad. Actually, it's sad na masisira yung relasyon nyo dahil lang sa hindi kayo nagkasundo financially. Sa finances. Diba? Parang ang babaw. Pero kasi big deal din ang pera dito. Huwag nyo na sabihin, ay kasi mukhang pera. Hindi. Big deal kasi talagang pera ngayon. Maraming bills. Natural. So, hindi magkasundo, edi mabuti maghiwalay kaysa naman magkasakitan, edi maghiwalay na lang. Ayan. So, ayun lang yung na-share ko na tungkol sa culture na nakakashock. Charot. Ayan. At sa susunod na vlog is, yung topic ko naman ay, iniiba-iba ko lang. Ano ba yung K1 visa or CR1 visa. Ayan. Ano yung pro and cons. Ganon. Sige. Pag-usapan natin yan sa susunod na vlog. Abangan nyo. Okay? Please don't forget to subscribe. Thank you.